Tahimik na tinanggihan ng mga katutubo ng Isla Kalikasan ang alok ng Amerika. 14 na milyong piso, 14,000 bawat tao. Ito ang cash bomb na ibinato ni Presidente Trump sa 50 billion residente ng isla. Ang rare earths ay hindi mahalaga. Ang pagmamay-ari sa Isla Kalikasan ang mahalaga. Ang pahayag na ito ni Trump sa Oval Office ay ikinabigla ng Malacanang at ikinagulat ng buong Asya. Ngunit ang mas nagdulot ng matinding pagkabigla sa mundo ay ang tugon ng mga taga-kalikasan, 15% ang tumanggi. Sa harap ng napakalaking halaga, ang mga taga-kalikasan na namuhay sa loob ng 1,000 taon sa mga masukal na gubat ng pulong kalikasan ay umiling. Galit na galit si Trump. Sige, kung ganoon, may ibang paraan. Ang baraha na inilabas niya ay nakakabigla. Rare Earth Minerals, REM. Ang pinakamalaking reserba ng mga bihirang mineral na ginagamit sa mga advanced na teknolohiya, electric vehicle, at stealth fighter jet ay natuklasan na nakabaon sa mismong lupa ng Isla Kalikasan. Mahigit 30 milyong tonelada. Sa panahong hawak ng China ang 70% ng produksyon ng REM sa mundo, ito ang tanging pag-asa ng Amerika. Magpadala ng exploration team at isama ang mga military specialist. Agad-agad, isang classified order mula sa White House ang ibinaba. Sa labas, ito ay tungkol sa paghahanap ng REM, ngunit ang tunay na layunin ay iba, palakihin ang base militar ng US sa rehiyon at agawin ang dominasyon sa mga estratehikong karagatan mula sa China. Enero 2026. Isang unit ng US Navy SEALs na may 8 miyembro ang tumuloy sa isang liblib na bahagi ng Diwata Mountain Range sa Pulong Kalikasan. May bitbit silang $300 milyong na halaga ng pinakabagong teknolohiya, advanced GPS system, espesyal na kagamitan panlaban sa matinding ulan, at satellite communication system. Puno sila ng kumpiyansa, sapat na ang isang buwan, makukuha ang lokasyon ng rare earths, at matutukoy ang mga posibleng lokasyon ng base. Iniulat ito ni Major Miguel Migs Reyes, ang team leader, sa Pentagon bago sila umalis. Ngunit ang kagubatan ng Isla Kalikasan sa panahon ng habagat, monsoon, ay hindi kayang talunin ng teknolohiya ng Amerika. Matinding pag-ulan, malalaking pagguho ng lupa, at nakakapilay na pagkapagod. Ang GPS ay nawawalan ng signal dahil sa makakapal na dahon at magnetic disturbance ng bundok, at ang satellite communication ay napuputol dahil sa malakas na hangin at ulan. Sa loob lamang ng 72 oras mula nang umalis, 3 sa 8 miyembro ang nahulog sa isang malalim at maputik na bangin. Hindi makalapit ang rescue helicopter dahil sa bagyong habagat, tuluyan ng hindi nasumpungan ang kanilang mga katawan. Sa lamig ng bundok, sila ay tuluyang namayapa. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat. Nanginginig ang boses ni Major Reyes. Ubos na ang rasyon, walang komunikasyon, at patuloy na bumababa ang temperatura ng kanilang katawan. Nang sandaling iyon, habang naghihintay sila ng kamatayan, isang silweta ang lumitaw sa gitna ng matinding pag-ulan. Isang tao na may dalang tradisyonal na salakot, native hat, ang naglalakad sa maputik na daan. Ang taong ito ay isang Pilipino. Mula ako sa Pag-asa Kalikasan Research Center. Ako si Dr. Rafael Cruz. Sa gitna ng peligro, nakangiti ang taong ito. Sa isang kamay, hawak niya ang isang termos ng kape barako. Sa kabilang kamay, may hawak siyang isang pakete ng local balm. Katol, mga Amerikano, gusto ba ninyo ng kape? Hinding-hindi malilimutan ni Major Reyes ang sandaling iyon. Sa lugar kung saan nagkawatak-watak ang $300 milyong na advanced equipment, isang simpleng termos at isang maliit na pamahid ang naging tanging pag-asa nila. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay sumunod. Si Dr. Rafael Cruz, ang Pilipinong mananaliksik, ay naglakad sa kagubatan sa parehong paraan ng mga taga-kalikasan. Ginamit niya ang tradisyonal na bangka upang marating ang pinakamalapit na baybayin at naglakad sa gubat, nararamdaman ang kapal ng putik sa pamamagitan ng kanyang paa at hinuhulaan ang panahon sa pamamagitan ng amoy ng hangin. Paano mo nagagawa ito? Tanong ni Major Reyes. Simple ang sagot ni Rafa. Nasa kanila ang kaalaman. Sa loob ng 4,000 taon,
natutunan kong mabuhay sa lupang ito. Sinubukan ng Amerika na bilhin ang isla kalikasan sa pamamagitan ng pera. Sinubukan nilang lupigin ang bundok gamit ang teknolohiya, ngunit ang kapalit ay isang trahedya. 3 sundalong Amerikano ang namatay, at ang natitirang 5 ay muntik ng maubos. Sa huli, ang lumuhod sa harap ng kagubatan ay ang Amerika, at ang nabuhay ay ang Pilipinas. Ang tunay na dahilan kung bakit tinanggihan ng mga taga-kalikasan ang 146666 ni Trump at ang 72 lamang oras na talaan kung paano iniligtas ni Dr. Rafael Cruz, ang mananaliksik mula sa Pag-asa Kalikasan Research Center, ang 5 sundalong Amerikano mula sa bingit ng kamatayan. Ang nakakagulat na katotohanan na natutunan ng Amerika sa kabila ng 3 sakripisyo. Ano ba talaga ang nangyari sa Isla Kalikasan? Ang katotohanan ng bundok na nagpaluhod sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Magsisimula na ngayon, hinding-hindi ko malilimutan ang araw na iyon. 3 kasamahan ang nawala sa aking paningin. Nilamon ng gumuhong putik. Ako si Miguel Reyes. Sa loob ng 15 taon, naglingkod ako sa US Navy Special Forces, at ito ang pangatlong beses na naitalaga ako sa isang mapanganib na operasyon. Ngunit ang habagat sa Diwata Mountain Range ay hindi katulad ng anumang naranasan ko. Nang matanggap ko ang emergency call mula sa Pentagon noong unang linggo ng Enero 2026, hindi ko lubos na naunawaan kung gaano ito mapanganib. Sa $300 milyong na halaga ng advanced equipment, inakala ko na ang teknolohiya ng Amerika ay walang problema sa kagubatan. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano iyon kahambog na pagkakamali sa kapalit ng buhay ng aking mga kasamahan. Malamig ang hangin sa Washington, D.C., ngunit ang silid pulungan sa ilalim ng White House ay puno ng init. Ang satellite image ng Isla Kalikasan ay nakapaskil sa malaking screen at ang mga opisyal mula sa Department of Defense at State Department ay nakaupo sa paligid ng lamesa. Isa ako sa iilang field expert na dumalo. Major Reyes, iulat mo ang sitwasyon sa lugar. Ang boses ng Deputy Secretary of Defense ang bumaling sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa harap ng screen. Isang bagong rare earth minerals deposit ang natagpuan sa kahabaan ng hilagang baybayin ng Isla Kalikasan. Tinatayang $44 bilyong ang halaga ng reserba. Nag-ingay ang silid. $44 bilyong. Ang bigat ng numerong iyon ay umikot sa hangin. Ang rehiyon na iyon ay bumababa sa average na temperatura sa tag-ulan at ang matinding habagat ay nagdudulot ng malawakang pagguho. Imposible ang eksplorasyon gamit ang kasalukuyang kagamitan. Tumango ang Deputy Secretary. Kaya nga mayroon tayong inihanda, hindi ba? Sa kanyang senyas, nagbago ang screen. Nakalista ang mga detalye ng pinakabagong kagamitan para sa gubat sa ilalim ng titulong Project Golden Carabao. Special battery na gumagana kahit sa matinding ulan. All-terrain vehicle na gumagamit ng low-temperature coolant at military-grade GPS system na may 30 centimeters error range. Ang buong lakas ng teknolohiya ng Amerika ay pinagsama-sama. Sa totoo lang, ako rin ay puno ng kumpiyansa. Sa ganitong kagamitan, ang gubat ay hindi magiging problema. Ano ang pagbuo ng exploration team? Tanong ng isang tao. Binubuo ito ng 8 piling miyembro. Lahat ay galing sa Special Forces at sumailalim sa survival training. Huminto sandali ang secretary. At balak naming kumuha ng isang taga-kalikasan na katutubo bilang lokal na gabay. Tapos na ang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang pariralang kumuha ng taga-kalikasan ay umukilkil sa aking isip. Sila ay mga taong namuhay sa bundok sa loob ng libu-libong taon. Hindi sila basta-basta gabay. Ngunit nanahimik ako. Ang isang major ay walang karapatang tumutol sa isang kalihim. Matapos ang pulong, habang naglalakad ako sa pasilyo, may tumawag sa pangalan ko mula sa likod, Major Reyes. Lumingon ako, at nakita ko si James Howard, ang opisyal ng CIA na naka-assign sa rehiyon. May inabot siyang isang sobrang may dokumento. Basahin mo ito. Impormasyon tungkol sa isang Pilipinong mananaliksik na nagtatrabaho sa lugar. Pilipinong mananaliksik. Nagtataka ako. Narinig mo na ba ang Pag-asa Kalikasan Research Center? Ito ang research base ng Pilipinas sa Batanes.
Isang mananaliksik mula doon ang kasalukuyang namumuhay kasama ng mga taga-kalikasan. Binuksan ko ang sobre at may larawan ng isang lalaki. Isang Pilipino na mukhang nasa kalagitnaan ng 30s. Maitim ang balat, mahinahon ang tingin, at may simpleng itsura. Ang pangalan, Dr. Rafael Cruz, oceanographer, mananaliksik ng Pag-asa Kalikasan. Bakit mahalaga ang taong ito? Tanong ko. Bumulong si Howard. Ang datu, chief ng mga taga-kalikasan, ay tinuturing siyang parang anak. Namuhay siya kasama nila sa loob ng 3 taon at nakuha ang kanilang tiwala. Ang hindi natin kayang bilhin ng pera, nagawa ng Pilipinong ito. Muli kong tiningnan ang larawan ni Rafa. Nangangahulugan ba ito na magiging sagabal siya sa aming eksplorasyon? Umiling si Howard. Higit pa sa sagabal, gawin mo siyang referensiya. Sa gubat, mas mahalaga minsan ang relasyon kaysa sa kagamitan. Ilang araw ang lumipas, sumakay ako sa eroplano patungo sa Isla Kalikasan. Dumating kami sa isang maliit na baybayin, ang Barrio Malaya. Noong Disyembre 22, ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humahampas sa aking mukha. Ngunit inisip ko na hindi pa ito matindi. Ang tunay na panganib ay hindi pa nagsisimula. Ang exploration headquarters ay itinayo sa isang pansamantalang kampo sa labas ng baryo. Isang advanced na pasilidad, kumpleto sa pinakabagong heating system at satellite communication equipment. Ang team commander ay si Colonel John Ironsteel, isang veterano mula sa West Point na namuno sa maraming operasyon sa Afghanistan at Iraq. Ang kanyang tingin ay puno ng kumpiyansa. Reyes, nakipag-ugnayan ka na ba sa lokal na gabay? Bukas, bibisitahin ko ang baryo ng taga-kalikasan. May appointment ako sa datu. Mabuti. Ayusin mo agad ang pagpili ng gabay. Kailangan nating magsimula sa loob ng 1 linggo. Tumango ako. Kinaumagahan, sumakay ako sa all-terrain vehicle patungo sa baryo ng taga-kalikasan. Mas maliit ang baryo kaysa sa inaasahan ko, pinaghalong tradisyonal na kubo at modernong prefabricated house. Sa pasukan, nakatali ang mga karabaw at nakita ko ang maraming bangka. Nang dumating ako sa bahay ng dato, nasaksihan ko ang isang hindi inaasahang eksena. Sa bakuran, may isang lalaki na pinalibutan ng mga bata. Nakaluhod ang lalaki at may ipinapakita sa kanila. Isang maliit na kahoy. Hinuhugisan niya ang kahoy gamit ang isang kutsilyo, ginagawang hugis hayop. Ngumiti ang lalaki. Oo, ito ang diwata na nakita ng lolo ninyo noong bata pa siya. Nabawasan na, pero balang araw, dadami ulit sila. Ang boses niya ay puno ng init. Lumapit ako. Humarap sa akin ang lalaki. Siya ang taong nasa larawan. Dr. Rafael Cruz. Nakita niya ako at tumayo. Hinawakan ng mga bata ang laylayan ng kanyang damit. Magandang hapon. Kayo po ba ang taga-US military? Nag-English siya. At ang kanyang bigkas ay matatas. Ako si Major Michael Bradley, liaison officer ng exploration team. Inabot ko ang aking kamay. Tinanggap niya ang pakikipagkamay. Magaspang ang kamay niya ngunit mainit. Ako si Rafael Cruz. Mula sa Pag-asa, Kalikasan Research Center ng Pilipinas. Alam ko, nakatanggap ako ng impormasyon mula sa CIA. Sa aking sinabi, bahagyang ngumiti siya. Kaya pala, importanteng tao pala ako para sa CIA. Nagbibiro siya, ngunit hindi ako makangiti. Nakaramdam ako ng kakaibang aura mula sa kanya. Nandito ako para sa isyu ng gabay. Ah, ganoon ba? Ako na ang maghahatid sa iyo. Nanguna si Rafa. Sinundan siya ng mga bata. Nang pumasok kami sa bahay ng dato, muli akong nagulat. May fireplace sa silid, at ang mga pader ay pinalamutian ng mga kasangkapan para sa gubat at mga family photo. Ngunit sa pagitan ng mga larawan, may larawan din ni Rafa. Kasama siya ng pamilya ng dato. Ang dato ay isang matandang lalaki na siguro ay lampas 70. Kulubot ang mukha, ngunit matalas ang kanyang mata. Maligayang pagdating. Nag-Ingles ang dato. Salamat. Ako po ay mula sa US Military Exploration Team. Nang magsimula akong magsalita, itinaas ng dato ang kanyang kamay. Alam ko,
Naghahanap kayo ng rare earths, hindi ba? Direkta siya. Nag-alinlangan ako sandali. Opo, naghahanap kami ng gabay. Kailangan namin ng isang taong nakakaalam ng heograpiya ng lugar. Tumingin ang dato kay Rafa. May tahimik na usapan sa pagitan ng dalawa. Gabay? Hindi madali iyan, sabi ng dato. Magbabayad kami ng sapat na halaga. Hindi pera ang usapan. Pinutol ng dato ang aking salita. Ang panahon ngayon ang problema. Darating ang bagyong lupa sa yelo. Lupa sa yelo, ang salitang ginagamit ng katutubo para sa isang malaking bagyo na nagdudulot ng matinding pagguho ng lupa at baha. Narinig ko na rin iyon. Ayon sa pagsusuri ng aming team ng panahon, walang palatandaan ng malaking bagyo sa loob ng 2 linggo. Ngunit nagbago ang ekspresyon ng dato. Muli siyang tumingin kay Rafa. Rafa, ano sa palagay mo? Nag-isip sandali si Rafa. Bago nagsalita, sang-ayon ako sa dato. Nagbago ang amoy ng hangin. At ang mga hayop ay balisa simula kahapon. Sa loob-loob ko, nagreklamo ako. Amoy ng hangin? Pagkilos ng hayop. Mayroon kaming bilyon-bilyong dolyar na halaga ng weather satellite, ngunit nagpapaniwala sila sa pagkilos ng hayop. Ngunit hindi ko ipinakita. Iniingatan din namin ang kaligtasan. Mayroon kaming pinakabagong kagamitan para sa panahon at handa kaming umatras agad-agad sa oras ng emergency. Bumuntong hininga ang dato. Ganyan lagi ang mga Amerikano. Nagtitiwala sa kagamitan. Ngunit ang bundok ay hindi nagpapatawad sa sinumang nagtitiwala sa kagamitan. Naantala ang aking puso, ngunit kailangan kong tapusin ang misyon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang apo kong babae, si Maya, ang pupunta. Siya ang pinakamahusay na nakakaalam ng heograpiya dito. Ang inyong apo, nagulat ako. Huwag kang mag-alala, hindi siya bata. 28 taong gulang at lumaki na kasama ko sa pamumundok mula pagkabata. Ipinanganak siya sa bundok, lumaki sa bundok. Dinagdag ng dato habang nakatingin kay Rafa. At marami siyang natutunan kay Rafa. Siya ang pinakamatalino sa mga kabataan ngayon. Ngumiti si Rafa. Wala akong itinuro. Mas marami pa akong natutunan sa kanya. Nagtataka ako sa relasyon ng dalawa. Isang Pilipinong mananaliksik at ang dato ng taga-kalikasan. Nang matapos ang pulong at lumabas kami, sumunod sa akin si Rafa. Major Reyes? Opo, may isa lang akong pakiusap. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Huwag ninyong tratuhin si Maya bilang isang gabay lang. Siya ay tao sa lupang ito. Isang tao na nagmamahal at nagtatanggol sa lupang ito. Hindi ko lubos na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingala si Rafa sa kalangitan. Malabo ang kalangitan ng gubat, kahit tanghali. Kukunin ninyo ang yaman mula sa lupang ito, hindi ba? Naiintindihan ko iyon. Pero ang lupang ito ay hindi lang yaman. Mayroon itong buhay na nagpatuloy sa loob ng libu-libong taon. May karunungan, may kaluluwa. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Sana ay igalang ninyo iyon. Hindi ako nakasagot. Ngumiti si Rafa at tumalikod. Ah, saka pala, seryosohin mo ang sinabi ng dato. Baka dumating talaga ang bagyong lupa sa yelo. Habang pinapanood ko ang kanyang papalabas na likuran, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Parang tama ang sinasabi ng Pilipinong ito. Ngunit iyon ay kutob lamang. Ako ay isang sundalo, at ang mga sundalo ay nagtitiwala sa datos. At ang satellite data ay nagsabing walang bagyo. Iyon ang aking naging unang pagkakamali. Nang gabing iyon nagulat ako kay Colonel Steele sa headquarters. Nakahanap kami ng gabay. Ang apo ng dato. Kumunot ang noo ni Colonel Steele. Babae. Opo. Pero, siya raw ang pinakamahusay sa lugar. Ngumiti si Colonel Steele. Ah, sa huli, ang kagamitan natin ang gagawa ng lahat. Formalidad lang ang gabay. Tumango ako, ngunit may mabigat sa aking kalooban. At ang sinabi ni Rafa ay paulit-ulit na pumapasok sa aking isip. Ang bundok ay hindi nagpapatawad sa sinumang nagtitiwala sa kagamitan. Malalaman ko kung ano ang ibig sabihin niyan sa pinakamalungkot na paraan. 2 araw bago ang pag-alis. Maaga akong nagising at lumabas sa kampo. Ang hangin sa bundok ay kakaiba. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag,
Ngunit ang kalidad ng lamig ay iba. Mas matalas at mas tahimik. Ngunit ipinawalang bahala ko lang. Hindi ko alam ang ibig sabihin. Nang pumasok ako sa headquarters, nagtitipon ang weather team sa harap ng monitor. May kakaiba, Major. Bulong ni Sergeant Thompson, ang weather specialist. Wala namang abnormalidad sa satellite data, pero medyo kakaiba ang local barometer reading. Bumaba ng 3 hectopascals mula kahapon. 3 hectopascals. Sa karaniwang tao, parang walang kabuluhan, ngunit sa mataas na lugar, ito ay isang makabuluhang pagbabago. Magiging problema ba iyan? Tanong ko. Hindi. Wala namang palatandaan ng bagyo sa satellite, kaya baka error lang ng kagamitan. Nagkibit balikat si Thompson. Ganoon din ang naisip ko. Imposibleng tama ang local barometer kaysa sa bilyon-bilyong dolyar na satellite. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kampo at pumasok ang isang tao kasabay ng malamig na hangin. Si Rafa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Major Reyes, maaari ba tayong mag-usap sandali? Sinundan ko siya sa labas ng kampo. Ano iyon? Itinuro ni Rafa ang hilagang kalangitan. Nakikita mo ba ang mga ulap na iyon? Tumingala ako. May puting ulap sa hilagang abot tanaw. Hindi naman ito espesyal. Mga ulap? Iyon ang senyales ng bagyong lupa sa yelo. Tinatawag iyon ng mga taga-kalikasan na anino ng kamatayan. Nangangahulugan iyon na darating ang malaking bagyo sa loob ng 3 araw. Bumuntong hininga ako sa isip ko. Ito na naman ang mga haka-haka, Dr. Cruz. Sinuri ng aming weather team. At ang posibilidad ng malaking bagyo sa loob ng 1 linggo ay mas mababa sa 50%. Lumungkot ang ekspresyon ni Rafa. Satellite? Opo. Pinakabagong satellite data. Umiling siya. Hindi kayang makita ng satellite ang lahat. Iba ang panahon sa bundok. Nangyayari dito ang mga hindi nakikita sa ibang lugar sa mundo. Medyo nainis ako. Bakit laging nagdududa ang Pilipinong ito sa teknolohiya ng Amerika? Dr. Cruz, 3 taon din akong namalagi sa bundok. Alam ko. Kaya, sa palagay mo, hindi ko alam ang bundok? Nanahimik sandali si Rafa. Pagkatapos, mahinahon siyang nagsalita. Alam ninyo ang bundok. Sa pamamagitan ng datos, sa pamamagitan ng numero, sa pamamagitan ng kagamitan, ngunit ang mga taga-kalikasan ay nararamdaman ang bundok. Sa balat, sa amoy, sa kutob, may siyentipikong kabuluhan ba iyan sa palagay mo? Naging matalas ang aking tono. Ngumiti si Rafa. Siyensya? Ako rin ay siyentipiko. Oceanographer. Ngunit may natutunan ako dito sa loob ng 3 taon. Ano iyon? Kailangan mong maging mapagkumbaba sa bundok. Kapag naging mayabang ka sa harap ng kalikasan, mamamatay ka. Talagang seryoso ang boses niya. Ngunit hindi ko ito tinanggap. Salamat sa payo. Ngunit magpapatuloy kami sa aming plano. Bumuntong hininga si Rafa. Sige, wala akong magagawa. Pero, tiningnan niya ako ng diretsyo. Ingatan mo si Maya. Ano man ang mangyari, protektahan mo siya. Hindi ako nakasagot. Tumalikod si Rafa at naglakad patungo sa baryo. Nang hapong iyon, nakilala ko si Maya sa unang pagkakataon. Lumabas siya mula sa bahay ng datu. Hindi siya matangkad, ngunit matibay ang kanyang katawan. Nakalabas ang itim na buhok niya sa ilalim ng tradisyonal na sombrero, at ang matatalim niyang mata sa ilalim ng makapal na kilay ay nakatitig sa akin. Ikaw ang may pananagutan sa US military, siya ang unang nagsalita. Matatas ang kanyang Ingles. Ako si Major Michael Bradley, liaison officer. Ako si Maya. Magiging gabay ako. Ang kanyang tono ay prangka. Parang hindi siya nasisiyahan sa akin. Salamat. Malaking tulong ito. Tulong. Ngumiti si Maya. Kung wala ako, mawawala kayo sa loob lang ng kalahating araw. Medyo nasaktan ako, ngunit nagtiis ako. Siyempre. Kaya nga humingi kami ng gabay. Hindi kayo humingi. Inupahan ninyo ako. Sabi niya ng matalas. Hindi kami basta-basta kagamitan para sa inyo. Kagamitan na gagamitin at itatapon pagkatapos ng paghukay ng yaman. Hindi ako nakapagsalita.
Masyadong diretso ang kanyang sinabi. Ikinalulungkot ko kung iyan ang iniisip mo. Walang ikinalulungkot. Iyan ang totoo. Tumingala si Maya sa kalangitan. Alam mo ba na darating ang bagyong lupa sa yelo? Inisip ko na naman ang usapang iyon. Ayon sa satellite data. Satellite. 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 Sabi niya habang tumatawa. Iyan lang ang alam ninyo. Ano ang alam ng satellite? Nakatingin lang iyan mula sa itaas. Itinuro niya ang lupa. Ang totoong panahon ay nararamdaman dito. Sa talampakan, sa balat, sa ilong. Bumuntong hininga ako. Sige, pero aalis kami ayon sa plano. Nagkibit balikat si Maya. Bahala ka. Hindi ka naman makikinig sa akin. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ngunit huminto siya pagkatapos ng ilang hakbang at lumingon. Sinabi ni Kuya Rafa na hindi ka masamang tao. Kaya, isa lang ang itatanong ko. Bakit ka pumunta dito? Ano ang tunay na dahilan? Nag-isip ako sandali. Misyon. Sumusunod kami sa utos. Tumango si Maya. Ganoon. Sumusunod kayo sa utos. Pero ang bundok ay hindi sumusunod sa utos. Tandaan mo iyan. Matapos siyang mawala, tumayo ako sandali sa lugar na iyon. Bakit ako binabalaan ng lahat ng tao sa lupang ito? Ang datu, si Rafa, si Maya, lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay. Huwag mong maliitin ang bundok. Ngunit ako ay isang opisyal ng US military. Isang tao na nagtitiwala sa datos. At ang datos ay nagsabing ligtas. Isang araw bago ang pag-alis. Dumalo ako sa final briefing sa headquarters. Nakatayo si Colonel Steele sa harap ng malaking screen at ipinaliwanag ang ruta ng eksplorasyon. Ang target area ay mga 80 kilometers ang layo. Inaasahang tatagal ng 2 araw. Kung maganda ang panahon, makakarating tayo sa 1.5 araw, sabi ni Colonel Steele ng may kumpiyansa. Kumpleto na ba ang pag-inspeksyon ng kagamitan? Opo, Colonel. 3 all-terrain vehicle, communication equipment, 2 linggong emergency supply, medical kit lahat ay handa na. Sagot ng supply officer. Mabuti. Kung ganoon, aalis tayo bukas, ay 6 a.m. Nang matapos ang briefing at nagkanya-kanya na ang mga miyembro, bumukas ang pinto at may pumasok. Si Rafa. Maputla ang kanyang mukha. Colonel Steele, maaari ba tayong mag-usap sandali? Kumunot ang noo ni Colonel Steele. Sino ka? Ako po si Dr. Rafael Cruz, mula sa Pag-asa Kalikasan Research Center. Gusto ko sanang ipagpaliban ninyo ang pag-alis. Nag-ingay ang silid pulungan. Ipagpaliban. Anong batayan? Naging malamig ang boses ni Colonel Steele. Darating ang bagyong lupa sa yelo. Sa aking kalkulasyon, darating ito sa loob ng 48 oras. Hindi iyan sinasabi ng satellite data. Hindi kayang makita ng satellite ang lahat, ang mga senyales sa lugar. Mga senyales sa lugar, nanlait si Colonel Steele. Yun ba ay mga aso na tumatahol o may kakaibang amoy ang hangin? Ang mukha ni Rafa ay naging matigas. Eksakto, iyon mismo. Nagtawanan ang mga tao sa silid pulungan. Nagtawa ang mga miyembro ng team. Doktor, lumapit si Colonel Steele. Mayroon tayong pinakamahusay na kagamitan sa mundo. Ang bilyon-bilyong dolyar na weather satellite ay nagsasabing walang bagyo, ngunit gusto mong ipagpaliban ang operasyon dahil sa tahol ng hayop. Hinawakan ni Rafa ang kanyang kamao. Colonel, 3 taon akong nanirahan dito. Alam ko kung ano ang bagyong lupa sa yelo. Nakakamatay iyan. Kung ganoon, manatili ka sa kampo, Doctor. Tumingin si Rafa sa akin. Isang tingin na humihingi ng tulong, ngunit nanahimik ako. Hindi maaaring suwayin ng isang major ang isang colonel. Bumuntong hininga si Rafa at yumuko. Sige, hanggang dito na lang ang kaya kong gawin. Tumalikod siya at naghanda ng umalis. Ngunit huminto siya. Huli na lang. Lumingon siya. Sasama si Maya. Hindi ba? Bilang gabay. Opo. Bilang gabay. Kahapon ko pa sinasabi, ingatan mo siya. Pakiusap. Nanginginig ang kanyang boses. Taos puso ito. Tumawa si Colonel Steele. Huwag kang mag-alala.
Hindi iniiwan ng US military ang isang sibilyan. Umalis si Rafa ng tahimik. Nang sumara ang pinto, bumulong si Colonel Steele, bakit masyadong OA ang mga Pilipino? Hindi ako sumagot, ngunit mabigat ang aking kalooban. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame, paulit-ulit na pumapasok sa aking isip ang sinabi ni Rafa. Kailangan mong maging mapagkumbaba sa kalikasan. Kapag naging mayabang ka, mamamatay ka. At ang sinabi ni Maya, ang bundok ay hindi sumusunod sa utos. Alas, 3 ng madaling araw, tumayo ako at lumabas sa kampo. Ang hangin sa labas ay kakaiba. Mas malamig kaysa kahapon at mas mabigat. Kahit walang hangin, parang may nagpipiga. Tumingala ako. Ang puting ulap sa hilaga ay mas makapal na. Kahapon, nasa abot tanaw lamang ito. Ngunit ngayon, kalahati na ng kalangitan ang natatakpan. Anino ng kamatayan? Pumasok sa aking isip ang sinabi ni Rafa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Ngunit umiling ako. Hindi. Nagsabi ang satellite na walang problema. Isang simpleng ulap lamang iyon. Bumalik ako sa kampo. At ilang oras ang lumipas, umalis ang exploration team ayon sa plano. 30 kilometro ang aming nilakbay, patungo sa bundok. 3 all-terrain vehicle, 8 miyembro, at ang gabay, si Maya. Sumakay ako sa vehicle number 2. Si Maya ay nakaupo sa tabi ko. Wala siyang imik. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. 4 oras pagkatapos ng pag-alis, nagsalita si Maya sa unang pagkakataon. Kailangan nating bumalik agad. Bakit? Nagbago ang hangin. Mas maaga pang darating ang bagyong lupa sa yelo kaysa sa inaasahan. Kinuha ko ang communication device. Headquarters. Ito ang vehicle no. No masyamaha. 2 pakicheck ang weather status. Isang maingay na sagot ang bumalik. Vehicle no. 2 ito ang headquarters. Walang abnormalidad sa panahon. Magpatuloy. Tiningnan ko si Maya. Sabi ng headquarters, walang abnormalidad, bumuntong hininga siya. Anong alam ng headquarters? Wala sila dito. Hindi ako nakasagot. Sa labas ng bintana, unti-unting dumidilim ang kalangitan. Kahit umaga, parang takip silim na. At nagsimulang humangin. Sa simula, mahina lang. Normal na hangin sa bundok. Ngunit pagkatapos ng isang oras, naging halimaw ang hangin. Ano ba yan? Bulong ni Johnson, ang driver. Ang labas ng bintana ay naging ganap na puti. Napakabigat ng pag-ulan at hamog, na hindi mo na makita ang 3 metro sa harap mo. Ang ingay ng hangin ay nakakabingi. Parang isang hayop na umaatungal. Narinig ko ang boses ni Colonel Steele mula sa communication device. Lahat ng sasakyan, huminto. Mas mabilis ang pagdating ng bagyo kaysa sa inaasahan. Tiningnan ko si Maya. Paano mo nalaman? Tanong ko. Idinilat niya ang kanyang mata. Sinabi sa akin ng hangin. Hindi ako nakapagsalita. Tama ang sinabi niya. Mas tama kaysa sa satellite. Mas tama kaysa sa datos. Ngunit huli na ang lahat. Nakulong na kami sa gitna ng bagyong lupa sa yelo. At nagsimula ang impyerno. Ang unang 30 minuto pagkatapos ng bagyong lupa sa yelo ay kinaya pa namin. Sa loob ng all-terrain vehicle, nakabukas ang makina at ang heater ay naka-maximum. Bumaba ang temperatura sa labas, ngunit mainit sa loob. Optimistiko pa ako noon. Inisip ko, hintayin lang namin na lumipas ang bagyo. Ngunit ang bagyong lupa sa yelo sa bundok ay hindi isang ordinaryong bagyo. Pagkatapos ng isang oras, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Una, ang GPS ay tumigil sa paggana. Ano ito? Nagpanik si Johnson. Kumurap ang screen at tuluyang namatay. Headquarters, ito ang vehicle number. 2. Sira ang GPS. Sumagot. Sumigaw ako sa communication device. Ngunit ang bumalik ay ingay lamang. Sira rin ang komunikasyon. Nanginginig ang boses ni Johnson. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakikita ko pa ang ilaw ng vehicle Nor 1 at Nor 3 ng malabo. Malapit pa kami. Kailangan nating magtipon, sabi ni Maya.
Bumaba kayo at maglakad. Kung mananatili tayo dito, mawawalan tayo ng ugnayan sa isa't isa. Nag-alinlangan ako. Ang labas ay isang impyerno. Mas ligtas sa loob ng sasakyan. Hindi ba? Ligtas? Ang temperatura ay patuloy na bumababa. Malapit na itong umabot sa 16 degrees. O mas mababa sa 16 degrees Arctic equivalent. Gumagamit tayo ng pagguho at baha bilang panganib. Kaya ang panganib ay hypothermia, baha, at landslide. Kung mangyari ang landslide, mudflow, matatabunan tayo. Kailangan nating magtayo ng silungan sa gubat jungle shelter, bunker. Ano? Ang lupa sa yelo ay nagdudulot ng matinding baha at pagguho. Kailangan nating magtayo ng reinforced shelter sa pinakamataas na lugar o matatabunan tayo ng putik. Kinilabutan ako. Hindi namin naisip ang posibilidad na iyon. Ang aming kagamitan ay sinasabing gumagana, kahit sa pinakamasamang kalagayan. Bumaba ka muna. Ngayon, binuksan ni Maya ang pinto. Agad na pumasok ang hangin at ulan na parang kutsilyo. Hindi ito kayang ilarawan ng salitang malamig. Parang napunit ang laman ko. Parang nasusunog ang balat ko. Tumalon si Maya muna. Sumunod ako. Nang lumapat ang paa ko sa putik, lumubog ito hanggang tuhod. Hindi ako makalakad. Hawakan mo ang kamay ko. Sumigaw si Maya. Sobrang lakas ng hangin na halos hindi ko marinig. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hinila niya ako. 20 metro lang ang layo ng Vehicle No. 1. Ngunit ang 20 metro na iyon ay parang walang katapusan. Nang makarating kami sa Vehicle No. 1, ako ay halos nakahandusay na. Nang buksan ang pinto, nakita ko ang mukha ni Colonel Steele. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng takot. 4 na miyembro ang nasa loob, kasama si Colonel Steele. Lahat sila ay maputla ang mukha. Nanginginig ang boses ni Colonel Steele. Sira ang GPS. Putol ang komunikasyon. Bumaba ang temperatura. Ngayon ay 9 degrees. Hindi ko alam ang No. 3. Walang kontak. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Wala na ang ilaw ng No. 3. Kailangan nating hanapin. Baliw ka ba? Lalabas ka sa ganitong sitwasyon. Sigaw ni Colonel Steele. Sumingit si Maya. Kung mananatili kayo sa sasakyan, mamamatay kayo sa hypothermia o matatabunan ng putik. Kailangan nating magtayo ng silungan sa gubat. Silungan? Sa ika-21 siglo? Mayroon tayong advanced equipment. Ang advanced equipment na iyan ay sira na, hindi ba? Sumigaw si Maya. Tumahimik ang loob ng sasakyan. Tama siya. GPS, komunikasyon, at malapit na rin ang sasakyan. Ang aming advanced equipment ay unti-unting nagkakawatak-watak. Paano magtayo ng silungan? Tanong ni Colonel Steele nang walang lakas. Ako na ang gagawa, pero kailangan ko ng katulong. Sagot ni Maya. Itinaas ko ang aking kamay. Ako ang tutulong. Ang pagtatayo ng silungan ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Si Maya ang nagbigay ng direksyon. At kami ni Johnson ang sumunod. Kailangan munang maghanap ng matibay na bambu at mga baging. Naramdaman ni Maya ang lupa sa kanyang paa. Dito, matigas ang lupang ito at matibay ang bambu. Pinutol niya ang bambu at hinugis. Kami ni Johnson ang nagdala ng bambu at inayos ni Maya ang pagtatayo. Ang hangin ay patuloy na humahampas. Ang aking mga daliri ay namamanhid. Kahit may guwantes, nawawalan ako ng pakiramdam. Hindi ko na kaya. Umupo si Johnson. Tumayo ka. Sumigaw si Maya. Kung hihinto ka, mamamatay ka. Kailangan mong gumalaw. Hinila ko si Johnson at pinatayo. Magtiis ka pa. Malapit na. Isang kasinungalingan. Kalahati pa lang ang silungan. Ngunit kailangan kong bigyan si Johnson ng pag-asa. Pagkatapos ng 1 oras, natapos na rin ang silungan. Pumasok na kayo. Dali. Sabi ni Maya habang tinatakpan ang pasukan. Kami ni Johnson ang unang pumasok. Sumunod ang iba pang miyembro ng team. Sa huli, pumasok si Colonel Steele. Mas mainit sa loob ng silungan kaysa sa labas. Mas mainit. Bakit? Bulong ni Colonel Steele. Ang bambu at ang lupa ang nagsisilbing insulator.
Paliwanag ni Maya. Pinipigilan nito ang hangin at pinapanatili ang init ng katawan. Ang paraan na ginamit ng mga taga-kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Walang masabi si Colonel Steele. Sa sitwasyon kung saan walang silbi ang bilyon-bilyong dolyar na kagamitan, ang isang simpleng kubo na gawa sa bambu ang nagligtas sa amin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang sinabi ni Rafa. Hindi kayang makita ng satellite ang lahat. Kailangan mong maging mapagkumbaba. Tama siya. Ngunit huli na ang lahat. Nang gabing iyon, lalo pang lumakas ang bagyo. Kahit sa loob ng silungan, naririnig namin ang iyak ng hangin. Parang isang halimaw na umaatungal. Ang temperatura ay bumaba pa. Ang mga miyembro ay nagdikit-dikit upang mapanatili ang init ng katawan. Umupo ako sa tabi ni Maya. Ano na ang nangyari sa mga tao sa Nowhere 3? Tanong ko. Nanahimik si Maya. Pagkatapos ay nagsalita. Hindi ko alam. Kung nakapagsilungan sila, malamang ligtas sila. Huminto siya. Pero, hindi marunong magtayo ng silungan ang mga Amerikano, hindi ba? Bumagsak ang aking dibdib. 4 na miyembro ang sakay ng vehicle NOM. 3. Kailangan natin silang hanapin. Sabi ko, hindi ka maaaring lumabas ngayon. Sobrang lakas ng bagyo. Kung lalabas ka ngayon, mamamatay ka rin. Matigas na sinabi ni Maya. Maghihintay tayo ng sandali na humina ang bagyo. Saka tayo lalabas. Tumango ako, ngunit mabigat ang aking kalooban. Nang sandaling iyon, umungol si Colonel Steele. Lumingon ako. Kakaiba ang mukha ni Colonel Steele. Nag-iba ang kulay ng kanyang labi. Colonel, anong nangyayari? Lumapit ako. Ang kamay ko, hindi gumagalaw. Nanginginig ang boses niya. Hinubad ko ang kanyang guwantes. Puti ang mga daliri niya. Frostbite, palatandaan ng matinding hypothermia. Dahil hindi naman niyebe ang kalaban natin, gamitin natin ang hypothermia at immobili. Hypothermia. Sumigaw siya. Bumalik ang pakiramdam at sumakit ang kanyang katawan. Inilagay ko ang kanyang kamay sa aking kilikili. Kailangan itong painitin ng init ng katawan. Ayos lang. Colonel, aalagaan ko kayo. Ngunit lalo siyang lumala. Hindi siya mapigilan sa panginginig at nahihirapan siyang magsalita. Nagsimula na ang matinding hypothermia. Habang lumalalim ang gabi, lalo pang lumala ang sitwasyon. 2 sa 4 na miyembro ang nasa seryosong hypothermia, kasama si Colonel Steele. Ginawa ni Carter, ang medic, ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit kulang kami sa gamot at kagamitan. Patuloy na bumababa ang temperatura ng katawan. Kung magpapatuloy ito, tumigil si Carter. Alam ng lahat ang ibig niyang sabihin. Tiningnan ko si Maya. Ano ang gagawin? Nag-isip siya. Pagkatapos ay nagsalita. Kailangan natin ng mainit na inumin. Isang bagay na mainit. Paano? Wala tayong apoy. Kung magsisindi kami ng apoy sa loob ng silungan, mapanganib kaming masuffocate. Kinalkal ni Maya ang kanyang backpack. Ito. Ang kinuha niya ay isang maliit na lalagyan ng metal at alcohol fuel. Ang lampara na ginagamit ng mga taga-kalikasan. Halos walang usok. Sinindihan niya ang lampara. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng kaunting liwanag sa loob ng silungan. Tinunaw ni Maya ang yelo o pinakuluan ang tubig ulan upang gumawa ng tubig. At nagsimula siyang magpakulo ng tubig. Anong pinakukuluan mo? Tanong ko. Tubig lang. Pero sapat na iyan. Nang kumulo ang tubig, dahan-dahan itong pinainom ni Maya sa mga pasyenteng may hypothermia. Unti-unti. Nang pumasok ang mainit na tubig, bahagyang humina ang panginginig ng mga pasyente. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa halip na advanced medical equipment, ang primitive na paraan ang nagliligtas ng buhay. Maya, ikaw, kung wala ka, patay na kaming lahat. Ngumiti si Maya. Hindi pa tapos. Tuloy pa rin ang bagyo, at ang mga tao sa Nowhere 3 ay nasa labas pa. Sumapit ang umaga. Siyempre, walang pagkakaiba ang araw at gabi sa gubat, ngunit ang orasan ay nagsasabing alas 5 ng umaga, bahagyang humina ang bagyo. Binuksan ni Maya ang pasukan ng silungan at sumilip sa labas. Ngayon na, ano, ang mata ng bagyo. Sandali lang, tatagal ng 1 oras. Tumayo ako.
Kung ganoon, mahahanap na ba natin ang no? 3. Maaari nating subukan. Ngunit tiningnan niya ako. Kailangan ko ng kasama. Hindi ako nag-alinlangan. Ako ang sasama. Mapanganib. Alam ko. Mapanganib. Alam ko. Mapanganib. 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 Ngunit namamatay na ang mga kasamahan ko. Tiningnan ako ni Maya sandali. May nagbago sa kanyang mata. Mas desente ka kaysa sa inaakala ko. Lumabas kami ng silungan. Ang labas ay impyerno pa rin. Ngunit mas mahina ang hangin kaysa kanina. Nanguna si Maya. Huwag kang mawawala sa direksyon. Sumunod ka lang sa akin. Tumango ako at sumunod sa kanya. Mahirap pa rin maglakad. Ngunit hindi kami maaaring huminto. Pagkatapos ng 30 minuto, huminto si Maya. Ayan. Ang itinuro niya ay ang all-terrain vehicle. Vehicle number 3. Ngunit may kakaiba. Bukas ang pinto. Tumakbo ako. Walang tao sa loob ng sasakyan. Saan sila nagpunta? Tumingin ako sa paligid. May bakas ng paa sa putik. Nagtungo sila sa mas mataas na lugar, siguro. Sabi ni Maya. Sinundan namin ang bakas. Pagkatapos ng 100 metro, may nakita ako sa putik. Isang tao. Hindi gumagalaw. Tumakbo ako. Hindi. Si Miller, ang communication officer, ay nakabaon sa putik. Ang kanyang mukha ay namumutla sa hypothermia. Nakabukas ang kanyang mata, ngunit wala siyang nakikita. Patay na siya. Nakaluhod ako. Nanginginig ang aking kamay. Miller. Miller. Hinawakan ni Maya ang balikat ko. Kailangan nating hanapin ang iba. Baka buhay pa sila. Tumango ako at tumayo. Nagpatuloy kami sa paghahanap ng bakas. Pagkatapos ng 50 metro, nakita namin ang pangalawang katawan. Si Lopez, ang engineer. Patay din. Umiyak ako. Ang malamig na hangin ay humampas sa aking pisngi, ngunit umagos ang luha ko. Dalawa pa ang natitira. Sabi ni Maya. Nagpatuloy kami. At sa kabilang burol, nakita namin ang huling dalawa. Ngunit hindi sila patay. Gumagalaw sila. Tumakbo ako. Nandito. Ang dalawang miyembro ay nagyakap at nakabaon sa isang butas sa lupa. Nakahukay sila ng butas sa lupa. Hinila ko sila. Sina Jenkins, ang medic, at O'Brien, ang scout. Pareho silang may seryosong hypothermia. Ngunit buhay. Kailangan silang dalhin sa silungan. Dali! Sabi ni Maya. Namput san go apadaro mo. Apon li jolly jolly. Binuhat ko si Jenkins sa aking likod. Inalalayan ni Maya si O'Brien. Bago sumara ang mata ng bagyo, nakabalik kami sa silungan. Nang makabalik kami, ganap na akong pagod. Ngunit hindi pa tapos ang trabaho. Ang dalawang na-rescue at ang mga tao na nandito ay nasa seryosong kalagayan. Pinainom namin sila ng mainit na tubig, minasahe ang kanilang katawan, at ginawa ang lahat ng aming makakaya. Ngunit kulang kami. Mabilis na lumala ang kalagayan ni Colonel Steele. Colonel. Inalog ko siya, ngunit walang reaksyon. Malapit na tumigil ang kanyang puso. Sabi ni Carter. Inilagay ko ang aking kamay sa dibdib ni Colonel Steele. Nagsimula ako ng CPR, 1000-2003. Paulit-ulit akong nagtulak, ngunit hindi nagising si Colonel Steele. Pakiusap. Nagpatuloy ako habang umiiyak. Nang sandaling iyon, hinawakan ni Maya ang aking kamay. Itigil mo na. Hindi pa. Matigas ang boses niya. Huli na. Itinigil ko ang aking kamay. Tiningnan ko ang mukha ni Colonel Steele. Mukha siyang mapayapa. Ngunit hindi siya buhay. Umupo ako. Sumabog ang aking iyak. Umiyak ang isang opisyal ng US military sa loob ng silungan. Nagbabayad ng kapalit ng pagtitiwala sa advanced equipment habang pinapanood ang pagkamatay ng mga kasamahan. Umupo si Maya sa tabi ko. Wala siyang sinabi. Nandoon lang siya. Ang bagyo ay patuloy na umaatungal.
At naintindihan ko, kailangan namin ng rescue team. Ngunit putol ang komunikasyon at wala kaming GPS. Walang nakakaalam kung nasaan kami. Namamatay kami sa gitna ng bundok. Kailangan namin ng himala at ang himala ay dumating mula sa Pilipinas. 18 oras na ang lumipas mula nang dumating ang bagyo. 6 na miyembro na lang ang natira sa loob ng silungan. Si Colonel Steele at ang 2 kasamahan ay namatay na. Seryoso pa rin ang kalagayan ng mga nabubuhay. Hypothermia, sugat, dehydration, sabi ni Carter. Kung hindi kami marirescue sa loob ng 24 oras, mas marami pa ang mamamatay. Umupo ako sa pasukan ng silungan at tumingin sa labas. Patuloy pa rin ang bagyo. Ganap na natatakpan ng puting hamog ang paningin. Dito na ba matatapos? Ganoon ang pumasok sa aking isip. Lumapit sa akin si Maya. Anong iniisip mo? Darating ba ang rescue team? Hindi ko alam. Prangka siyang sumagot. Sa ganitong bagyo, hindi makakalipad ang helicopter at hindi makakagalaw ang all-terrain vehicle. Bumuntong hininga ako. Kaya, wala tayong magagawa kundi maghintay. Tumingala si Maya sa kalangitan. Dr. Cruz? Oh, sigurado akong makakahanap siya ng paraan. Palagi siyang ganoon. Tiningnan ko ang kanyang mukha. May luha sa kanyang mata. Ngunit hindi takot. Tiwala. Ganap na tiwala sa Pilipinong mananaliksik. Nang sandaling iyon, may narinig akong mahina. Una, inakala kong ingay lang ng hangin. Ngunit hindi. Sigaw iyon ng tao. Hindi iyan hangin. Naging maliwanag ang mukha ni Maya. Si Kuya Rafa. Tumalon siya palabas ng silungan. Mula sa gitna ng hamog at ulan, isang silweta ang lumalapit. Isang bangka na nakadaong sa dalampasigan na naglakbay sa ilog, o ang isang tao na naglalakad ng matulin sa maputik na daan. Kuya Rafa. Sumigaw si Maya. Tumalon si Rafa mula sa kanyang daladalahan. Tumakbo siya at niyakap si Maya. Ligtas ka. Salamat sa Diyos. Nanginginig ang kanyang boses. Pinanood ko ang eksena ng tulala. Paano? Paano kayo nakarating dito sa ganitong bagyo? Binitawan ni Rafa si Maya at tumingin sa akin. Major Reyes. Ang iba, nasa loob sila ng silungan. Ngunit 3 ang namatay. Lumungkot ang ekspresyon ni Rafa. Naiintindihan ko. Simulan muna natin ang rescue. Tumalikod siya at sumigaw. Datu? Dito po. Nagulat ako. Mula sa likod ng malaking bato, may lumabas, ang dato ng mga taga-kalikasan. Datu? Bakit po kayo narito? Nagulat na tanong ni Maya. Ngumiti ang datu habang nakatingin sa kanyang apo. Nasa peligro ang anak ko, paano ako mananatili sa bahay? May luha rin sa kanyang mata. Ang Pilipinong mananaliksik at ang matandang taga-kalikasan ay sumuong sa bagyo at putik upang iligtas kami. Mga dayuhan, pumasok si Rafa sa loob ng silungan. Nang makita niya ang kalagayan ng mga pasyente, kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang backpack, isang termos. Ano iyan? Tanong ko. Kape barako. Dinala ko mula sa bayan. Mainit pa ito. Binuksan niya ang takip ng termos. Ang mainit na singaw ay lumabas. Ang matamis na amoy ng kape ay pumuno sa loob ng silungan. Mga pasyente, inumin ninyo ito. Dahan-dahan, ibinigay ni Rafa ang kape sa mga pasyente. Isang lagok bawat isa, dahan-dahan. Nang pumasok ang mainit na likido, nagbago ang ekspresyon ng mga pasyente. Humina ang panginginig, parang natutunaw ang katawan ko. Bulong ni Jenkins. Kumuha rin ako ng isang lagok at ininom. Matamis at mainit. Ang karaniwang kape barako ng Pilipinas ay naging pinakamahalagang inumin sa mundo sa sandaling iyon. Hindi pa ito sapat, sabi ni Rafa. Kailangan pa nating painitin sila. Kumuha siya ulit ng isang bagay mula sa kanyang backpack, mga local balm at espesyal na oil. Ito ang local balm. Ginagamit ito para sa lamig. Ilagay ito sa tiyan, kilikili, at likod ng leeg. Idinikit niya ang balm sa tiyan, kilikili, at likod ng leeg ng mga pasyente. Sa ganitong paraan, mas mabilis na tataas ang temperatura ng katawan. Nagulat akong nagtanong, bakit dinala mo ang lahat ng ito?
Ngumiti si Rafa. Sabi ko sa inyo, darating ang lupa sa yelo. Walang naniwala, pero naghanda ako. Kumuha ulit siya ng isang bagay. Ngayon, isang bagay na parang silver na plastic. Ito ang space blanket. Ito ay binuo ng NASA, pero inayos ito sa Pilipinas. Pinipigilan nito ang 90% ng pagkawala ng init. Binalutan niya ang mga pasyente ng space blanket. Sa ganito, tataas ang temperatura ng katawan sa loob ng ilang sandali. Sabi ni Rafa, tiningnan ko ang kanyang backpack. Kape barako, local bomb, space blanket. Hindi bilyon-bilyong dolyar na kagamitan. Simpleng gamit lang ng Pilipinas. Ngunit iyon ang nagliligtas ng buhay. Isang oras ang lumipas. Ang kalagayan ng mga pasyente ay kitang-kita ang pagbuti. Tumaas ang temperatura ng katawan, nagbalik ang malay, at nakakapagsalita na sila. Lumapit ako kay Rafa. Paano kayo nakarating dito sa ganitong bagyo? Ngumiti siya. Ang mga taga-kalikasan ang nakakaalam ng daan. Mas tumpak kaysa sa GPS. Pero, hindi naman makita ang lahat. Hindi sa mata nakikita. Sa ilong. Itinuro niya ang kanyang ilong. Sa amoy. Nararamdaman ng mga taga-kalikasan ang amoy ng tao mula sa ilang kilometro ang layo. Hindi ako makapagsalita sa gulat. At nagpatuloy si Rafa. 3 taon din akong namalagi dito, hindi ba? Alam ko ang hangin at ulan sa lupang ito. Hindi man perpekto. Alam ko ang pangkalahatang direksyon. Kahit ganoon, mapanganib pa rin iyon. Maaari kayong mamatay. Tumango si Rafa. Alam ko, pero nasa peligro si Maya. Tiningnan niya si Maya. Pamilya ko na siya. Kung nasa peligro ang pamilya ko, hindi ako maaaring manatili lang. Ang aking dibdib ay naapektuhan ng kanyang sinabi. Tinawag ng Pilipinong mananaliksik ang isang babaeng taga-kalikasan na pamilya. Isang tao na may iba't ibang nasyonalidad, lahi, at kultura. Dr. Cruz O. Ganyan ba lahat ng Pilipino? Nag-isip sandali si Rafa bago sumagot. Hindi naman siguro lahat, pero mayroon kaming tinatawag na bayanihan. Bayanihan. Mahirap isalin sa Ingles ang salitang iyon. Pagmamahal, pagkakaisa, ngunit medyo iba. Ang isang bayanihan na nabuo ay hindi madaling mapuputol. At para sa bayanihan na iyon, kahit masaktan ka, ipagtatanggol mo hanggang sa huli. Tumango ako. Sa wakas, naintindihan ko kung bakit isinugal ni Rafa ang kanyang buhay sa bagyo. Kung bakit lumabas ang 70 taong gulang na dato upang iligtas ang kanyang apo. Iyon ang bayanihan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Tuloy pa rin ang bagyo. At nakahiwalay pa rin kami. Kailangan na nating umalis. Sabi ni Rafa. Kahit hindi sa headquarters, may shelter sa kalagitnaan. Kung makakarating tayo doon, magkakaroon tayo ng komunikasyon. Gaano kalayo? Mga 2 oras na paglalakad. Tiningnan ko ang mga pasyente. Paano natin sila dadalhin? Gagamit tayo ng tradisyonal na duuyan ng buhay life. Hammock stretcher. 3 tao bawat isa. Ipinaliwanag ni Rafa ang plano. Siya ang magdadala ng mga pasyente muna, at ang datu ang magdadala sa natitira. Tumango ang datu. Alam ko ang daan na ito. Kahit nakapikit, at nabuo ang plano ng pagtakas. Umalis ang unang grupo, dinala ni Rafa ang 3 pinakaseryosong pasyente. Babalik ako sa loob ng 1.5 oras. Magtiis kayo dito, sabi niya. Tumango ako. Mag-ingat ka. Nagsimulang tumakbo ang mga magdaragat. Nawala sila sa hamog. Pinanood ko ang kanyang likuran habang nagdarasal. Sana ay ligtas siya. Lumipas ang 1.5 oras. Walang balita. Nagsimula akong mag-alala. Bakit ang tagal? Lumapit si Maya sa tabi ko. Huwag kang mag-alala. Tinutupad ni Kuya Rafa ang kanyang pangako. Siguro ay naantala lang dahil sa bagyo. Maghintay lang tayo sandali. Ngunit hindi nawala ang aking pag-aalala. Nang sandaling iyon, muli kong narinig ang sigaw ng tao. Lumabas ako ng silungan. Mula sa hamog, may lumalapit. Si Rafa. Ligtas ka, sabi niya habang bumababa. Ang mga pasyente ay ligtas na nakarating sa shelter.
Nagkaroon ng komunikasyon at darating na ang rescue team. Huminga ako ng maluwag. Talaga? Mare-rescue na kami? Oo. Nagpadala na ang headquarters ng helicopter. Darating sila sa sandaling humina ang bagyo. Sa sandaling iyon, nawalan ako ng lakas sa tuhod. Umupo ako. Umiyak ako. Naligtas. Naligtas kami. Hinawakan ni Rafa ang aking balikat. Huwag kang umiyak. Hindi pa tapos. Kailangan pa nating dalhin ang natitira. Pinunasan ko ang aking luha at tumayo. Opo. Tara na. Pagkatapos ng 2 round ng paglalakbay, nakarating na ang lahat ng nakaligtas sa shelter. Isang maliit na kubo na ginagamit ng mga taga-kalikasan tuwing naghahanap sila ng pagkain, may fireplace sa loob, at may communication equipment. Nag-ugnay ako sa headquarters sa pamamagitan ng radyo. Ito ang exploration team, 5 nakaligtas, humihingi ng rescue. Isang maingay na sagot ang bumalik. Exploration team, ito ang headquarters. Umalis na ang rescue team. Inaasahang darating sa loob ng 3 oras. Ibinalik ko ang radyo at bumuntong hininga. Sa wakas. Tapos na. Nakaupo si Rafa sa tabi ng fireplace. Lumapit ako sa kanya. Dr. Cruz. Opo. Maraming salamat, talaga. Ngumiti siya. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi. Isinugal mo ang buhay mo. Para sa amin. Taos-puso kong sinabi. Kung wala ka, patay na kaming lahat. Tumingin si Rafa sa labas ng bintana. Ako rin. Nag-alinlangan noong una. Hindi naman ako pwedeng hindi matakot sa pagsuong sa bagyo. Tao lang ako. Sabi niya ng tahimik. Pero naisip ko si Maya, na natatakot siya, nilalamig, at nagugutom. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Isang Pilipino, mula sa malayong bansa. Nakahanap siya ng tunay na pamilya sa lupang ito. At isinugal niya ang kanyang buhay para sa pamilyang iyon. Inabot ko ang aking kamay. Magsimula na tayong maging magkaibigan. Dr. Cruz. Hinawakan niya ang aking kamay. Mainit ang kanyang kamay. Ang pinakamainit na init na naramdaman ko sa gitna ng malamig na bundok. 36.5 degrees. Ang temperatura ng katawan ng tao. Iyon ang nagligtas sa amin. Nang makarating kami sa bayan, umiyak ako sa unang pagkakataon. Sa loob ng 15 taon na paglilingkod sa Special Forces, hindi ako kailanman umiyak. Kahit nabali ang buto sa training o nasugatan ng malubha sa labanan. Nagtiis ako. Ngunit ng gabing iyon, habang nakaupo ako sa harap ng mainit na fireplace, hindi ko na malayan na umagos ang aking luha. Naalala ko ang mukha ni na Miller, Lopez, at Colonel Steele. Si Miller ay 6 na buwan palang kasal. Palagi niyang dala ang liham na ipinadala niya sa kanyang asawa. Sinabi ni Lopez na magbubukas siya ng tindahan ng pangingisda sa pagretiro niya. Si Colonel Steele ay may 3 anak na babae. Parang kahapon lang nang ipinagmalaki niya na ang bunso niya ay magse-celebrate ng unang kaarawan. Major Reyes. Umupo sa tabi ko si Rafa. Ayos lang na umiyak. Dapat kang umiyak. Umiling ako. Kasalanan ko. Ako ang team leader. Ako ang pumatay sa kanila. Nanahimik si Rafa sandali. Pagkatapos ay nagsalita ng tahimik. Hindi ikaw ang pumatay sa kanila. Ang kayayaban ang pumatay. Tumingala ako at tiningnan siya. Ang kayabangan nating lahat. Ang kayabangan ng bansang Amerika. Ang ilusyon na magiging maayos ang lahat gamit ang teknolohiya ng Amerika. Ang pantasya na ang lahat ay mabibili ng pera. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mabigat. Alam mo ba kung bakit tinanggihan ng mga taga-kalikasan ang pera ni Presidente Trump? Humiling ako. Hindi ba ang 14 milyong piso ay sapat na halaga para tuksuhin sila? Tumingin si Rafa sa labas ng bintana. Bahagyang humina ang bagyo. Para sa kanila, ang lupang ito ay hindi mabibili ng pera. Ito ang batayan ng kanilang buhay na ipinagtanggol ng kanilang mga ninuno sa loob ng 4,000 taon. Ipinanganak sila sa lupang ito, nangangaso sa lupang ito, at mamamatay sa lupang ito. Iyon ang kanilang pagkakakilanlan. Naalala ko ang briefing na natanggap ko sa Pentagon. Ang mga katutubo ng isla kalikasan ay mahina sa ekonomiya.
Madali silang makukumbinsi kung bibigyan ng sapat na insentibo. Napakayabang na pagsusuri. Dr. Cruz, paano mo natutunan ang paraan ng kaligtasan sa lupang ito? Ngumiti si Rafa. Nang una akong dumating, may kumpiyansa rin ako, tulad mo. Inakala kong walang problema dahil mayroon akong pinakabagong kagamitan mula sa Pilipinas. At muntik akong mamatay sa unang habagat. Sabi niya ng kalmado. Sira ang GPS. Putol ang komunikasyon. At nakulong ako sa baha. Noon, ang isang manggugubat, jungle warrior, ang nagligtas sa akin. Isang siyatanta, taong gulang na lalaki. Sa kanya ka natuto? Oo, sa loob ng 3 taon, natutunan ko ang lahat sa kanya. Kung paano magbasa ng kapal ng putik, kung paano hulaan ang panahon sa direksyon ng hangin. Tiningnan ako ni Rafa ng diretsyo. May sinabi siya sa akin. Upang mabuhay sa bundok, 2 bagay ang kailangan mong itapon. Una, ang kayabangan. Pangalawa, ang pagmamadali. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Mayroon kaming pareho. Kayabangan sa $200 milyong na kagamitan at pagmamadaling tapusin ang misyon sa loob ng 1 buwan. Sa kapalit, nawala namin ang buhay ng 3 kasamahan. Dumating ang tawag mula sa Pentagon. Ang mukha ng Deputy Secretary of Defense ay lumitaw sa screen ng video conference. Major Reyes, iulat mo ang sitwasyon. Huminga ako ng malalim. Si Miller, Lopez, at Colonel Steele 3 ang namatay. Naging maputla ang mukha ng secretary. Ang pagkawala ng kagamitan, sira ang GPS system, nasira ang 3 satellite communication equipment, at nasira ang mga espesyal na uniforme. Halos ganap na pagkatalo. Bumuntong hininga ang secretary. Ano ang mangyayari sa misyon? Nag-alinlangan ako sandali. At sinabi ko ang katotohanan na ayaw marinig ng Pentagon. Secretary, maging tapat tayo. Imposible ang misyon na ito mula pa sa simula. Hindi natin kayang talunin ang habagat ng isla kalikasan sa ating teknolohiya. Kahit magdagdag pa tayo ng $300 milyong, ganoon pa rin. Ang lupang ito ay hindi malulupig ng pera. Lumiit ang mata ng secretary. Kaya, ano ang gusto mong gawin? Susuko tayo sa rare earths. Hindi. May paraan. Tiningnan ko si Rafa na nakaupo sa tabi ko. Kailangan nating makipagtulungan sa Pilipinas. Pilipinas? May pagdududa sa boses ng secretary. Si Dr. Rafael Cruz mula sa Pag-asa Kalikasan Research Center ng Pilipinas. Siya ang nagligtas sa aming 5. At alam niya kung paano mabuhay sa lupang ito. Yumuko si Rafa sa screen. Magandang hapon. Ako si Dr. Rafael Cruz ng Pag-asa Kalikasan Research Center. Nanahimik sandali ang secretary. Pagkatapos ay nagtanong. Dr. Cruz, maging tapat ka. Sa palagay mo ba posible ang eksplorasyon ng rare earths sa Isla Kalikasan? Sumagot si Rafa. Posible. Ngunit may kondisyon. Kondisyon? Kailangan namin ng kooperasyon ng mga taga-kalikasan. Kung walang pahintulot nila, hindi kami makakagalaw ng isang hakbang. At para makuha ang kanilang pahintulot, hindi pera ang kailangan, kundi paggalang. Nag-alinlangan ng secretary. Paggalang. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan nating kilalanin kung sino ang may-ari ng lupang ito. Ang mga taong nagtanggol dito sa loob ng 4,000 taon. Kailangan natin ng pagpapakumbaba upang matuto mula sa kanila. Doon lamang sila magbubukas ng kanilang puso. Nag-isip sandali ang secretary sa screen. Pagkatapos ay nagsalita. Sige, iuulat ko ito sa bansa. Major Reyes, maghanda ka para sa pagbabalik sa bansa. Natapos ang tawag. Tiningnan ko si Rafa. Maraming salamat. Mula sa puso, umiling si Rafa. Ako ang dapat magpasalamat para hindi masayang ang sakripisyo ng 3 kasamahan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ganap na huminto ang bagyo at ang Aurora Australis Northern Lights equivalent, let's call it liwanag ng diwata o liwanag ng kalikasan, ay kumalat sa kalangitan. Ang luntiyang liwanag ay tumawid sa kalangitan. Bumalik ako sa Washington. Isang pagdinig ang ginanap sa Pentagon. Iniulat ko ang lahat ng nangyari sa Isla Kalikasan,
mula simula hanggang wakas, kung paano naging walang silbi ang GPS. Kung bakit hindi gumana ang satellite communication. Kung paano namatay ang tatlong kasamahan. At kung paano kami iniligtas ni Dr. Rafael Cruz, ang Pilipinong mananaliksik. Nang matapos ang pagdinig, tinawag ako ng hiwalay ng Secretary of Defense, Major Reyes. Maging tapat ka. Hindi ako nag-alinlangan. Opo, Secretary. Sigurado ako. Ang batayan ay ang ipinakita sa akin ni Dr. Rafael Cruz. Alam niya kung paano mabuhay sa bundok kahit walang advanced equipment. Natuto siya sa mga taga-kalikasan. At nakuha niya ang kanilang tiwala. Tumango ang secretary. Si Presidente Trump ay nag-alok ng 10 milyong piso bawat residente, ngunit 85% ang tumanggi. Ngunit isang Pilipinong mananaliksik ang nakakuha ng kanilang tiwala. Opo, Secretary. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Tumingin ang secretary sa labas ng bintana. Naiintindihan ko. Magpapadala tayo ng formal na alok sa Pilipinas. Itinatag ang PhilAm Kalikasan Research Institute sa Isla Kalikasan. Si Dr. Rafael Cruz ang naging direktor. Ako ang naging liaison officer ng Amerika. Sa araw ng pagbubukas ng institute, dumalo ang mga dato ng taga-kalikasan. Dumating din ang 70 taong gulang na lalaki na nagturo kay Dr. Cruz ng survival. Ang kanyang pangalan ay Dato Bato na nangangahulugang bato sa Tagalog. Niyakap ni Dato Bato si Dr. Cruz at nagsalita. Rafa, nagawa mo na. Yumuko si Dr. Cruz. Dahil po sa inyo, Ama. Tinawag niya itong Ama. Doon ko naintindihan. Sa loob ng 3 taon, ang natutunan ni Dr. Cruz ay hindi lang basta teknolohiya. Naging bahagi siya ng lupang ito. Naging pamilya. Iyon ang bagay na hindi nabili ng pera ng Amerika. Nang matapos ang seremonya, lumabas ako sa labas ng institute. Malamig ang hangin. Ngunit nakakagulat, hindi ko naramdaman ang lamig. May nahawakan ako sa aking bulsa. Balm. Ang balm na ibinigay sa akin ni Dr. Cruz noong una niya akong iniligtas. Iningatan ko pa rin ito. Nang ilagay ko ito sa aking palad, naramdaman ko ang mainit na ginhawa. 36.5 degrees. Ang init ng katawan ng tao. Iyon ang nagligtas sa amin sa impyerno ng malamig na bundok. Hindi ang true daang milyong dolyar na kagamitan. Ang katol balm at ang mainit na puso ng isang Pilipino. Tumingala ako sa kalangitan. Muling kumalat ang liwanag ng kalikasan. Hindi sapat ang teknolohiya, hindi sapat ang pera. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpapakumbaba at paggalang. Humangin. Parang sumasagot ang 3 kasamahan. Ayos lang. Reyes. Alam namin. Pinunasan ko ang aking luha at bumalik sa institute. Ito pa lang ang simula. Kailangan kong matuto ng husto, makipagtulungan ng husto, at magbigay ng resulta sa lupang ito. Iyon ang utang ko sa sakripisyo ng 3 kasamahan. Dito nagtatapos ang kuwento ngayon. 3 sundalong Amerikano ang namatay sa putik at baha. Ang kanilang mga pamilya ay naghihintay pa rin. Ang anak, ang asawa, ang tatay na hindi nababalik. Habang isinusulat ko ang kuwentong ito, paulit-ulit kong iniisip. Bakit sila namatay? Mayroon silang 300 milyong dolyar na kagamitan. Sila ay ang pinakamalakas na US military. Ang sagot ay simple, dahil sila ay mayabang. Dahil inakala nilang ang lahat ay gagana sa pera. Dahil nagkamali sila na kaya nilang lupigin ang kalikasan. Ngunit may isang nabuhay sa impyerno ng bundok. Isang Pilipino. Wala siyang 300 milyong dolyar. Wala siyang advanced equipment. Ang dala lang niya ay kape barako, katol balm, at ang mapagpakumbabang puso na matuto. Yumuko siya sa mga taga-kalikasan na namuhay sa lupang ito sa loob ng 4,000 taon, at natuto. Iyon lang, ngunit iyon ang lahat. Mga kababayan, hindi ba ganoon din ang mundo na ginagalawan natin? Parang ang lahat ay gagana sa pera, at ang lahat ay malulutas sa teknolohiya. Ngunit sa huli, ang puso ng tao ay hindi mabibili ng pera. Sa harap ng kalikasan, ang tao ay napakaliit. Tanging ang mga taong nagpapakumbaba at natututo ang mabubuhay hanggang sa huli. Ganoon ang Pilipinas. Isang bansa
na may limitadong yaman, ngunit nabuhay tayo, hindi ba? Dahil sa ating pagpapakumbaba at bayanihan. Huwag tayong susuko, mga kababayan, kahit mahirap ang buhay, maging mapagpakumbaba, maging matatag, at maging mainit ang puso. Iyan ang lakas nating mga Pilipino, ang pinakamahalaga sa lahat. Mga reaksyon ng mga mambabasa. Inangkop sa kultura ng Pilipinas. Ang paglalarawan kung paano naging walang silbi ang modernong teknolohiya sa harap ng lakas ng kalikasan ay nagpapaalala sa atin na magkaroon ng iba sa kalikasan. Napagtanto ko na ang mapagpakumbabang pag-uugali tulad ng kay Dr. Cruz, ang susi sa pagkakaiba ng buhay at kamatayan sa matinding kalagayan. Muling pinatibay nito ang halaga ng kagandahang loob ng Pilipino. Nakakabigla ang kadakilaan ng mga taga-kalikasan na piniling ipagtanggol ang kanilang 4,000 taong kasaysayan at tradisyon kaysa sa 14 milyong piso. Ito ay isang tanong sa modernong lipunan na naniniwala na ang lahat ay mabibili ng pera. Ano ba talaga ang dapat nating ingatan? Si Dr. Cruz, bilang isang siyentipiko, ay mapagpakumbabang natuto sa mga karunungan ng katutubo. Ito ang tunay na katalinuhan. Intelligence. Kailangan din nating matutunan ang halaga ng pagbasa sa kalikasan mula sa amoy ng hangin at pagkilos ng hayop, hindi lang sa datos at numero. Ang paghahambing ng kayabangan ng US military at ang kalupitan ng bundok ay matindi. Gaano man kataas ang ating sibilisasyon, tayo ay bahagi pa rin ng kalikasan ng mundo. Hindi natin dapat kalimutan iyon. Taos-puso akong nagbibigay ng pakikiramay sa 3 sundalong nasawi. Upang hindi na maulit ang trahedyang ito, kailangan natin ng bagong uri ng kooperasyon batay sa paggalang sa mga lokal na tao, hindi sa dominasyon ng militar o ekonomiya. Ang paglitaw ng Katolbalm at Kape Barako bilang lifeline sa 15 degrees na lamig ay nakakagulat. Ang pagiging praktikal ng produktong Pilipino at ang tapang ni Dr. Cruz na nagdala nito ay nakaka-proud. Ang desisyon ni Major Reyes na tanggapin ang kanyang pagkakamali at bumuo ng kooperasyon sa Pilipinas ay nagbigay ng pag-asa. Ang pagpapakumbaba na aminin ang pagkakamali at tanggapin ang bagong kaalaman ay isa ring anyo ng lakas. Nakakagulat na isipin kung gaano katagal at gaano kadalas ang pagpapakita ng katapatan upang makuha ang tiwala ng dato-bato na tawagin si Dr. Cruz na anak. Ang bayanihan na lumampas sa nasyonalidad ay ang pinakamainit na liwanag sa malamig na mundo ng putik. Ang mga salita ni Maya na ang bundok ay hindi sumusunod sa utos ay nagpapaalala sa atin ng limitasyon ng human centrism. Matututo lang tayong makisama sa isang malupit na kapaligiran sa pamamagitan ng paggalang sa batas ng kalikasan at pakikinig sa boses ng lupa. Ang desisyon ng 85% ng mga residente natanggihan ang alok ni Trump ay pagmamahal sa kanilang lupaing ninuno. Ancestral land, ang lakas na ipagtanggol ang kinalalagyan ng kanilang kaluluwa kaysa sa unahin ang kahusayan o tubo ang nagpaluhod sa mayabang na superpower. Ang eksena kung saan lumitaw ang tradisyonal na bangka o katutubong daladalahan sa halip na ang advanced na helicopter sa rescue scene ay simboliko. Ang 4,000 taong tradisyonal na kasanayan ay minsan ay mas malakas kaysa sa bilyon-bilyong dolyar na advanced na teknolohiya. Mahalaga na ipasa ang ating mga tradisyon. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-subscribe at paki-like. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa paggawa ko ng susunod na video. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Mabuhay ang Pilipinas!